Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung likod, si Freddy, dito po sa Amerika. At ako ay nagbibigay ho ng mga kuro at araw-araw na nangyayari dyan sa Pilipinas, most especially to the present accomplishment in the country from 2022 to 2028. Okay? At makikita po nyo na iba-iba ang mga proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa Pilipinas, mga infrastructure project na nakakabuti sa ekonomiya ng ating bansa dyan sa Pilipinas. Okay? Sino nga po pala ako? Ako po ay isang dating competent Toastmaster dyan sa Pilipinas, sa Bacolod City, sa Barangay Toastmaster Club International. Okay? I've been there for 2 years and I really appreciate the great help that Toastmasters has given me the opportunity to express myself in fluency in English. Most especially here in America, I was able to coordinate and to make what they call this one, you could voice out whatever you were in fact to defend yourself against for anything that will in coordination with your job. Okay? Importante po yan. Ngayon, ako po din po ay isang system engineer dyan sa PLDT Bacolod for a decade. And I've been working, and I would like to extend my gratitude to PLDT for giving that opportunity for me to work with them, and PLDT provided me all those necessary tools for me to grow too. Okay, and in return, I gave a better service to them. Okay, so I'm working now as a blogger for YouTube. At Filipinos America Blog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please tap the red button below so you could subscribe to my channel, and you could share this video to your friends and benefactors as well in your family circle, and at the same time in your community where you belong to, or in barangay or in the Philippines. Okay, and give me a big likes and make some comment whether in Filipino or in English. Okay, now ang aking mga talakayang sa araw na ito ay tungkol sa mga liderato ng Kongreso, at pangalawa ay mga infrastructure project ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At ito ay bibigyan ko ng mga komentaryo. Pakinggan po natin to. Okay? At ng bagong liderato ng Senado kanina. Naroon sina House Speaker Martin Romualdez, bagong Senate President Chis Escudero, at majority leaders na sina Senador Francis Tolentino at Representative Manuel Jose Dalipe. Ayon kay Romualdez, nagkasundo sila ni Escudero na paigtingin ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pagpapasa ng mga panukalang isinusulong ng Administrasyong Marcos. It gives us the opportunity to align our priorities, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. So this is an opportunity for us, for both houses, to deepen our working relationship with one another. So it's a good thing for us. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, nagkasundo silang tingnan ang proseso ng pagpapasa ng mga panukalang batas. Pangunahing tinalakay kanina ang pumasa na sa Kamara na amendment sa Rice Tarification Law, na sabi ng mga kongresista ay magpapababa sa presyo ng bigas at patuloy na tutulong sa mga magsasaka. Ayon sa Speaker, bukas ang Senado na aprubahan ito, ang 20 prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, aprobado na lahat ng Kamara. Sa Senado, pending pa ang 10, kasama ang para sa National Citizen Service Training Program, Military and Uniformed Personnel Pension Reform, pagbuo sa Department of Water Resources and Services, at pag-amyenda sa Universal Healthcare Act. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, hindi nila napag-usapan ang charter change na isinusulong ng Kamara. Ang sabi ko sa kanila is, sa tagal ko sa Kongreso, bihira naman yung nabibito dapat namin. Ba't namin ipapasa kung alam naman namin para hindi sayang yung bagon? Magugunit ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pabor siya sa economic charter change. Para sa GMA Integrated News, Tina. Ganito po, no? Ang pagkakasundo ng Kamara at ng Senado ay makabubuti sa mga proyekto na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.
yung charter chains ay unti-unti yang matitake up. Kasi malaking bagay ho yan eh. Yung charter chains ay kailangan baguhin na. Kasi ang last charter change is 1987. Isipin nyo, ilang taon na ho yan? 87? More than 50 years na. Di ba? More than 50 years. Ngayon ay 20. So 20 years plus another 20, 40 years. Almost 40 years na. Kaya dapat palitan na. Ngayon, kung maniniwala kayo sa mga sinasabi ng mga Duterte ng Davao, nakatikim mo sila ng power. Kaya hindi na nila maantay yung 2028 para gusto nila makuha agad yung power. At ngayon, ang balita ko ay si BP Sara Duterte ay sinabi ng tahasan sa interview na wala na ang unit team. Ay, ano sinasabi ni Sara Duterte? Yan. At nakita nyo kung paano siya magsalita, no? Hindi siya makapagsalita ng diretso, no? Paano yan ba magiging presidente? Ngayon, sa nakikita natin, at lalo na itong Independence Day celebration, nakita naman nyo ang pagsuporta ng mga Pilipino sa araw ng independensya. Sumasagot sila at solid talaga ang kanilang suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat maraming ginagawa ang ating presidente. Kaya kahit anong klaseng paninira nila ay hindi sila magtagumpay. Kahit anong klase. Isipin nyo, doon sa video ng sinasabi ng bangag ang ating presidente ay hindi lang mapatunayan at ito ay sa Senate hearing mismo ni Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na kinumpirma ng St. Luke's Hospital Doctors and Laboratory na ating Presidente Bongbong Marcos ay negative in the use of cocaine. So, malinaw, under oath, sinabi nila. Okay? So, yung pagkakasundo nila ng Senado at ng Kongreso ay malaking bagay. Si Speaker Romualdez ay nag-aral dito ng Master of Law. At ganun din si Senate President Chis Escudero. Magkaka-level ho sila ng kanilang kaalaman. At yan ang maganda. Yan ang maganda sa Administration Ferdinand Marcos. Lahat sila ay galing dito sa Amerika at nagsipag-aral din sila dito sa Amerika laban sa mga nag-aral dyan lang sa Pilipinas. Malaki yung bagay kasi ang kanilang ginagawa ay policy na ginagamit dito sa Amerika. Kaya ang Amerika ay number 1 in the world when it comes to economic and administrative. Okay? So, supportahan po natin ang Administrasyon Marcos laban sa mga papanira at pro-China na itong mga Duterte at yung ibang mga vloggers na bayaran. Okay? Okay. Ngayon ay aking tatalakayin naman itong project na ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang North-South Commuter Railway. Pakinggan po natin ito. Pakinggan po natin. Si Joseph Moore. Ito na ang hudyat ang tuloy-tuloy na paggawa sa 147-kilometer North-South Commuter Railway System o NCR. Ang groundbreaking sa Banlic Depot sa Calamba, Laguna, isa sa... Ito po ang North-South Commuter Railway na sisimulan na. Nagkaroon na ng groundbreaking at ito ay matatapos sa 2027 before the end of the Marcos term. Okay? Makikita nyo na it will take about just 2 hours from Calamba to Clark ang biyahe sa train at makakatipido tayo sa oras ng by 2 hours kasi kung magbibiyahe ka ng Calamba to Clark it will take you about 4 hours. Now it will be only 4 hours. Now it will be only 2 hours. Makakasave tayo ng time. Mawawala yung traffic. Kung makikita nyo, ang ginawa ng itong mga light railway transit ay katulad dyan sa Avenida Rizal, dyan sa Maynila at dyan sa Claro M. Recto. Makikita nyo na dati ay heavy congested yung lugar na yan. Pero ngayon ay wala na. Wala na. Hindi na ho masyadong matraffic ngayon.
Ang naging problema lang ho ay dito sa EDSA. Na matraffic pa rin ho, no? So, I think ang solusyon dyan ay dapat pag-aralan upang mabawasan ng traffic dyan. At ang traffic ay lumikha ng freeway. Freeway on top of EDSA. Okay? Freeway on top of EDSA. Ibig sabihin, mas mataas yung kanilang dapat na gawin dito sa ibabaw ng EDSA. Along the route of MRT or on side, both ways. Okay? Left and right. Napapakitaan yung MRT. Okay? Ito ay mangyayari. Ang gagamit niyan ay mga yung diretso na ng Cubao and Monumento and Baclaran. Tatlo lang istasyon. Kaya passway yan. Passway. Kung didiretso ka ng Ayala, diretso ka na, pagbaba mo o pag-drive mo, diretso ka na sa Cubao. Ganyan o mga mangyayari dyan. Yun lang ang construction na kailangan gawin at ang gagamitin dyan ay katulad itong ginagawa dito sa railway project mula Calamba hanggang Clark. Okay? Okay. Pakinggan po natin ito. Tipo kung saan magpapark at kukumpunihin ng abot-an na tren ng NSCR. Pero iniisip rin ng DOTR kung pwede magdagdag ng mga locally made na tren tulad nito na gawa ng DOST. Ang gagamitin nyo dito ay hybrid electric train. Hybrid electric train. At ito ay makakuha tayo ng at ang ating energy ay gagamitin natin ay electric. At ito ay patatakbuhin at makapagpapatayo tayo ng mga clean energy katulad ng wind and solar. At the same time, at kaya lang it will take time, magkakaroon din tayo ng nuclear power plant. I-activate natin yung Bataan at magkakaroon din tayo ng mga mini nuclear plant, no? Na kasi mas matipido yung nuclear. Mas malinis pa. Kaya lang medyo delikado. Kaya kung gagamitin mo na ng solar energy at yung Meralco, ang source, ay gagamit din ng mga power plant na consisting of nuclear and at the same time solar and wind energy. Okay? Yan ang mga other sources of clean energy na pwede natin gamitin. Kasi ang mga sasakyan ngayon ay dito sa Amerika ay nagsisimula na po tayo sa mga kung di man hybrid ay completely electric. Kasi yung mga kotse na ginagamit dito ay pwede nyo na isaksak sa kanumang outlet, electric outlet na sa inyong garahe pwede nyo ilagay. O pumunta kayo sa mga gasoline station, meron lang excuse me, ay may dinesign yung isang car manufacturing dito na ang pwede mong isaksak na lang. Parang kasi may scooter ako electric, pwede mo nang gamitin yon. Ewan ko lang kung gaano katagal, but it will surely in the time to come that it will the charging time will be cut by half. Okay, because of the highest of the technology that we can have in the days to come. Okay, pakinggan natin ulit itong mga technology na ginagamit dyan sa Pilipinas at makatutulong to cut off yung green gaseous na pinoproduce itong mga manual o yung mga lumang mga engine na ginagamit natin yan. Okay? Nakaka-contribute sa air pollution Okay? 60% cheaper. Malaking savings. Tatakbo ang tren sa 35 istasyon mula Calamba, Laguna hanggang sa Clark, Pampanga. Kita nyo? Kung operational na ang NSCR, 2 oras lamang ang biyahe sa rutang yan. Mas maikli sa kasalukuyang 4 na oras. Kabilang sa dadaanan ng Santa Rosa, Laguna na binisita rin ng Transportation Secretary. 2023 nang tanggalin ang mga dating release ng Philippine National Railways o PNR dito para palitan ng NSCR. Dito sa Santa Rosa sa Laguna, ginagawa ang ilang bahagi ng NSCR tulad ng mga kolum para sa mga elevated na mga riles para sa stasyon.
yung mga kulong mo, ay dyan ang ginagawa sa Santa Rosa, Laguna. Makikita niyo yung mga poste. Yan. Gawa yan sa Santa Rosa, Laguna. Ha? Hindi na, dyan ginagawa parang pinakaplanta nila yan. Lahat ng semento, na transport na lang. And time will come na yung mga, magkakaroon din tayo ng mga, yan ay ginagamit mga light railway, LRT or light railways. And they will become that we will have a monorail. Yung monorail, yung mic, yun ang ginagamit na pwedeng gamitin sa mga side street. Katulad ng mga tricycle. Maaring mawala na rin yung mga tricycle and we could use this monorail. Monorail. Kaya talagang pa-modern and modern na. Tsaka yung mga subdivision, I suggest just sa Manila, hindi na mga subdivision ang gamitin. Lalo na kung nandiyan ka sa Metro Manila, bibili ka pa ng bibili ka sa subdivision. And it will take time to come to work. At this will be cut kung gagawa tayo ng mga katulad ng ginagawa sa Kuwait. Ang mga residential ay sa mga building na lang. Na makakatipid tayo sa mga lupa na bis na yung agricultural land, mape-preserve natin, ay pwede nating lagay mismo yung ating mga residential building right in front of the city. Makakatipid ho. Pwedeng gawin na parang Airbnb. Lalakas pang negosyo, no? Kasi kung ang pamilya mo ay na outside the city, pwede kang bumisita na lang ng once a week. Makakatipid ka sa oras, makakatipid ka sa gastos, marami kang matitipid. At air pollution to. Okay? Ay tuloy po natin to. Mula sa Calamba hanggang sa Alabang. Ayon sa DOTR, pinakamaaga na mapapakinabangan ng NSCR sa taong 2027. Kita nyo? Valenzuela hanggang Clark muna ang target ng NSCR sa 2027, mapapakinabangan na. taong yan. Pag-operational na inaasahang makakabawas sa traffic ang NSCR. Gayun din ang LRT Line 1 extension na target gawing operational hanggang Parañaque ngayong 2024. Ito po ay tinatawag na North-South Commuter Railway. Okay? Bira ang vloggers na nagbibigay komentaryo. And only engineers can do that. Okay? Right? Okay. Only engineers can do that, so they could design this in order for us to solve the traffic congestion, the pollution, and the time. Alam nyo, ang time is gold. Time is gold. When you spend so much time in traveling, it means money. The 1 hour that you consume in traveling is money. Right? Okay. Kailangan lahat ng ating time management we could apply. And because of time management, we could use this kind of convenience in public transportation. The use of railway. Okay? The use of railway is very important. And the use of freeway is also very important. Okay? Okay. So, guys, this is one thing that I was able to share to you guys. I do hope that you could give much important and you could ask your Congress to do more of this in other, not only in Luzon, but also as well as in the Visayas and in Mindanao. Okay? This is your host, Freddy. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.